paano lilitaw yung katotohanan kung binabaliktad na nila yung katotohanan? Ang peg kasi ng administration, sirain talaga eh. Kaya hindi ka panipaniwala kung ano man na madidinig, hindi na yung katotohanan eh. Paninira na para lang eliminate Inday Sara as a potential candidate, as a potential president. Kaya nga putang ng politika to eh. Binaboy eh. Gusto ko lang makita kung paano mag-react yung mga senator, paano magsalita, magtanong. Kasi gusto naman natin bitayin lahat itong mga walang niya eh. Gusto kong makita kung paano pa iiral yung pera-pera na yan. May sisingaw dyan sigurado. Kasi hindi naman lahat ng Pilipino gago eh. Dyan, may matitino. That's how we get our information. May intel sources naman. Lilitaw at lilitaw. Paano mo nalaman yung 200 million para maboto si Inday sa Congress na ipanik yung kaso? Ilan yung bumoto, di ba? Dami. 255 ba? Kaya nga, napakawalang yan itong ano na to. Kaya nga, balikan ko yung sinasabi ko, kung kunyaring ang argument nila bawasan ng bawasan yung senator, incapacitated sila para bumoto, may mga rason, kunyari may court case, mga ganon. They're not physically present, so how can they render an honest to goodness and a fair verdict, guilty or not guilty, para sa taong bayan in performance of their duty as senator, ay mas maganda, hindi na lang sila bumoto. Kaya 20 na lang, kung minus 4. Sa 21 nga, minus 3 lang, di ba? Sa 21, 7-7, 14 lang kailangan boto. So, lumalayo doon sa konstitusyon. 16 ang requirement sa konstitusyon. Linaw ng konstitusyon. So, nandun na naman yung bend the law, bend the constitution. And yung argument nila, baka yan ang masusunod kasi majority man sila ngayon. Kahit anong ungol ng mga senator ninyo, sila Cayetano, sila Marcoleta, kung mawala si Marcoleta, no? Isa pa yun kay Marcoleta pala. Pag gayan hinuli, ano magiging aksyon ng taong bayan, ng iglesia, spearheading everything, and then, ano mangyayari? Pwede sila magkamali doon, pero nag-iingat yung administration. So, ang question ko lang dyan, if a deal will be struck between the head of INC and Malacanang para maggogo sila kay Marcoleta. Yung ganun ba? So, hintayin ko kung anong mangyayari. Hintayin natin kung anong mangyayari. Nagsalita ng INC na tatayuan nila sa Marcoleta. So, let's see how it will unfold. Kasi ang lakas ng ugong Huhulihin si Marcoleta bakit ang lakas ang loob nila? Natanong ko sa sarili ko. Ba't ang lakas ang loob nilang hulihin si Marcoleta? Alam nila nandyan ang INC. Kaya ang ano ko, suspect, baka merong nagbo-broker ng deal. Marcoleta in exchange for whatever. No? Itong administration walang respeto kahit anong religious sect. Alam nyo, administration, malas nyo lang, yung mga Muslim, walang respeto sa inyo. Tagi lang yan. Kung yung ibang religious sect nirespeto kayo, Muslim, di kayo tatantuin, di kayo, babanatan kayo ng mga Muslim brothers natin. Prinsipyo lang nung pa nila gustong girahin kayo Nung pa nila gustong tumayo, naghintay lang silang leader. A credible leader. Matinong leader. Kaya nga yung nagsalita si Inday Sara ng gano'n, medyo setback lahat So pipilit nila na maging bumaba para makuha yung impeach si Inday. So doon sa kwento na yon, may impeach talaga si Inday. Kasi yung mga witness peke, fabricated, pati yung mga bank statement, etc. Mapapakita natin, teleserye yan, mapapanood natin. Sa mga susunod na araw,
They want to proceed with the impeachment right away so that wala nang rally. Nanonood ng taong bayan eh. Tas tagulan na. Wala na, safe na yung administration. Safe na sila. You miss the chance, mga kababayan. So dalawa yung isang way is pababain nila yung threshold ng boto. Gagawin nila yon, expect that. So kung nyari mapababa nila ng 18, ang 2/3 nun, 12. 13 na sila ngayon. So, pagka 20, 14 boto. 13 sila ngayon. Isa na lang. Isa na lang. So, papahuli nila si Bongo, wala na si Bato, wala na si Ejercito, si Estrada. And then, pagka mawala pa yung magkapatid daw 5 na. Ulit. Si Bato, si Estrada, Bongo. Magkapatid. 5. Marcoleta. 6. 24 minus 6. Puta ragis. Minus 6. 18. 18 divided by 3. Yung ganun ba? Or, yung iba dyan, pupwersay nilang bumaliktad. Thereby yung 13 nila, kailangan nilang 3 para 16 pa rin. So sabi ko sa inyo, dalawa yung tatahakin nila eh. Isa is yung lumiliit yung number ng Senado base sa Senate rules nilang gagawin para yung threshold sa Constitution, mabendalo nila from 16, gagawin na lang 14, 12, 13. Base dun sa numero nila ngayon. Pagka nagawa nila yon, guilty na si Inday doon eh. Kasi ngayon, 13 na sila eh. Remember? 13. Quorum sila eh. Base sa number ng senator, quorum is 13. Minimum. Kaya nga nakapagpalit sila ng Senate President. May 13 na sila. Kailangan nila may bumaliktad para mag-14. So, pagka-14 kasi, 2/3 na yon ng 7-7-7-21 na senator. So, 21, 2/3, 7-7-14. So, may 13 na sila ngayon. Isa lang ang bumaliktad dyan. Kuha na nila 14 na boto. Hindi na sila doon sa 16 na boto. Pero hindi pa ako tapos. Sorry. Hindi pa ako tapos. Ang ano dyan, so, makuha nila yung 14, doon pa lang guilty na. Pero, ambisyoso sila eh. Tatahakin din nila yung kabila doon sa constitutional. Minimum requirement nila to. Basta ang overall requirement, guilty si Inday. Best effort, guilty. Minimum requirement, guilty si Inday. Best effort, guilty siya sa parehas. Isa sa 14 na boto, isa sa 16. So dito palang kuha na nila to eh. 13 na sila ngayon, isa na lang bumaliktad dyan. Kuha na nila. Meron eh, mukhang makukuha nila. Kasi kung kuha nila yung mag-utol, o kaya may isa pa na pressure, delikado. Lalo na kung gagamitin yung anak nung isa dyan. Nako, delikado. Ewan ko, hindi natin alam yung mga usapan niya. Kasi demonyo tong kalaban eh. So, sino-sino yung pwedeng mga makuha nila dyan? Kaya na mag-isip, no? Basta ang punto, sa isang side, makukuha nila yan. 13 na sila eh. Isa na lang kailangan nila para sa 14 na boto. Yung 16 na threshold ng Constitution, ibebendalo nila, 14, patay si Inday, guilty. Hindi pa siya natatry, hindi pa siya nagdedepensa, wala pa yung mga ebidensya, guilty na, bago magsimula yung kaso.
Yun ang inaano na administration. Bago magsimula ang trial, kuha na nila yung 14 minimum. Sa tingin ko lang yan, baka mali ako. Pero as it is proceeding, kukuhanin nila yung 2 pa. Para pagdating sa Korte Suprema, walang problema. 16, they followed it because they're running after time. Pero dito, kukuhanin nila. There's talk already na bawasan yung threshold kasi wala yung ibang senator. Mawala si Bongo, tatlo na kagad, 21. Threshold, 21, magbabago. Kung 21, wala nang boto, hindi makaboto, mangyayari dyan, 21 divided 2 times 3, 2/3. 7 times 2, 14 na lang. They will succeed in doing that. Kasi kanila yung majority na eh. Bendalo sila eh. So, 14. 13 sila ngayon. So, kinakailangan may isang makuha. Ang kinukuha nila 3. Bakit? Kasi nga, 13, 3, 16. Pasok doon sa threshold ng Constitution. So, best effort, kuhanin nila yung 2. Minimum requirement, timbogin si Inday dito sa 14 na threshold. That's how I see it, no? Pwede ako malip, I'm not an expert. Kasi yung mga expert dati, sabi, hindi ma-impeach si Inday. Hindi ma-impeach si Inday, kaya delikado eh. Ma-impeach si Inday. Pepursay nila ma-impeach si Inday. Minimum requirement. Bendalo requirement. Impeach si Inday. 13 na sila. Isa na lang kailangan nila. 3 nililigawan nila. Or more. Siyam ang kailangan ni Inday. Doon sa threshold. Siyam. 16 para makonvict. 9 para ma-acquit. Ilan na lang sila ngayon? Ilan na lang? Dati 12-12. Wala yung 2, 12-10. Bato tsaka si Estrada, 12-12, 24, match. No? Nakuha nila si Escudero 13, lumipat, naging 12-12, 11 ito. 9, yung 2 nag-abstain, si Ejercito tsaka si Subiri, 11. 13 itong kanila. Lumipat si Escudero, natakot, naging 12-12. Ngayon kinukwestiyon yung 2, no? Wala sila. So, 12-12, biglang lumipat ngayon tong isa. Si 13 na to. 11 na lang to. Eh, wala yung 2. Nagtatago isa nasa kulungan, 9 na lang. Pagka may bumaliktad yan 3, tapos na Inday. Diba? Kuha nyo? Kailangan Inday ng 9 para not guilty. May bumaliktad dyan, ma-pressure lang ng gusto. Palduhin nila. Okay, takutin nila. You see how criminal this putang inang mga utak meron yan. Binaboy yung konstitusyon, binababoy yung konstitusyon, binababoy tayong lahat, ginagawa tayong tanga. They are making it appear legal, either do sa bendalo or dito sa habul. Hapitin nila yung 16 na requirement sa Constitution by intimidation, by under-the-table operations. We don't know. Ang kayo, mga kababayan, you will be so busy watching the impeachment trial. Isa pang spark is hulihin si Marcoleta. Ano pa? Isang spark is tumayo sila kay Tano. Ano pa? Wala pa ako nakita eh. Impeachment muna eh. On the, ng impeachment, while the impeachment is happening, somewhere along the line, mag-walk out yung mga judges. Remember, meron dyan judges na mga 8 na hindi bias ba? Na, yung yung gusto nila madinig lahat. Eh, yung iba kasi, pre-arranged na eh. Meron ng guilty verdict right away eh. So, pag kaya nag-walk out, wala na. Yun ang isang spark.
tuloy-tuloy. Parang EDSA 2. Tuloy-tuloy yan. Labasan. Yan. Palagay nyo, kung ganun senaryong iniisip ng mga tao, paano kung ayaw ng AFP tsaka PNP? Yun yung sinasabi ko na hindi nyo na maasahan kasi eh. So may mga nakikipag-usap sa AFP tsaka sa PNP. Kuno, meron yan makikipag-usap. So ang tanong, ano magiging resulta? So maghintay tayo. Habang naghintay tayo, nangyayari yung mga nangyayari. So, sa mga kababayan, sa usapang high level nila, yan yung mga nangyayari. Sa usapang kalsada, yun yung nangyayari. So, yung nag-uusap sa itaas, tingin ko, hindi na-appreciate yung nangyayari sa ilalim. Kaya nagsasawa na tao eh. Galit na yung tao. Frustrated pa. Na double whammy tao. Yung salita ni Inday, tsaka yung nangyari sa double gem. Absent yung senators. Naghintay ang tao. Maasa. Kaya ako kapon yung vlog ko, wag na tayong umasa kahit kanino, asahan natin sarili natin. Alam naman natin yung mali. So, be ready na lang. Be ready and have that strong moral conviction what you're ready to do. What you will do. Not because you love this country. That's bullshit. Not that baloney na tinasabi namin pagka pumunta kami sa PMA. Bakit mo gusto mag-PMA? I love to serve my country, sir. That's bullshit. Ang totoo doon, gusto mong kumita para sa pamilya mo. So ito, whatever you do, tingin nyo, you're not trying to save the country. You're doing it for yung bottom line, pinakamaliit na rason na kayang intindihin ng bawat Pilipino. Ako tatayo ako para sa pamilya ko. Tatayo ako dahil sa ayokong pamanahan yung anak ko ng putang inang Pilipinas na maraming droga. Parang komunista. Nakawan sa itaas. Tapos, bayad ng taxes yung mga anak ko. Hindi pwede. Kaya, ako tatayo para sa pamilya ko. Never mind about I love my country. That I don't understand because why will I be doing it na putang na yung mga ibang Pilipino walang pakialam? By just telling myself I'm doing it for my family. Kasi pagka nakita ko, nasa mall ako, nasa palengke, nasa kalsada, kita ko mga Pilipino walang paki eh. Nagrarally dun sa EDSA, nandyan sila oh. Putang na. Ba't nagpapakarali yung mga tao doon sa EDSA? Nag-search ko. Mga kababayan, ang pinaka-safe doon para hindi kayo mawalan ng pag-asa, para hindi kayo nasisiraan, naubusan ng hindi kayo naubusan ng tapang, ng pasensya. Ginagawa nyo yan na kumukalsada kayo, tumatayo kayo para sa pamilya nyo. Napaka simple pero very meaningful because any Filipino can die for his family. Alam niyo naman yun eh. Sinubukan naman natin lahat yan. Tatrabaho ka, wee hours in the morning, double job ka, double whatever. Nanap ka ng double pay, nagnegosyo ka pa, nadaanan natin lahat yan. Pagka nagkasakit nga anak mo, dengue, Diyos ko, ikot-quit mo eh. Di ba? You're doing it for your family. Kaya mga kababayan, pag-isipan ninyo, habang naghihintay tayo, habang panonoorin natin to, maganda na kayo. Isipin ninyo, maliwanag, explain ninyo sa mga pamilya ninyo, explain ninyo sa kapitbahay, sa kaibigan. Pinakailangan natin tumayo para sa pamilya natin, sa kinabukasan ng pamilya natin. Wala akong pakialam sa pamilya ng iba. Wala akong pakialam sa pamilya ng putang na hindi ko kakilala mga putang na yan. Wala namang pakialam sila, yung mga troll na yan, etc. Wala akong pakialam sa kanila. You can do your thing kung gusto nyo. But somehow, some way,
Yung kagaya ko na ginagawa ito para sa pamilya ko at kayo nagagawin para sa pamilya nyo, magkakabuklod-buklod tayo. Mananalo tayo. 120 plus subscribers. Pinoy Survivor. Kung yung mga vlogger walang pakialam, bakit ako mag-iisip na tangina ako, 100,000 subscribers lang ako eh. Yung iba, 100,000 eh. 100,000, kalahating milyon, 1,000,000. Hindi mo nga maasahan na magsalita eh. Play safe sila eh. Okay lang yun. Kasi pag sila isipin ko, ayoko na rin. Putang ina. Di ba? Ganon din kayo. Pero you know, mga kababayan, individual responsibility nga. Kaya sabi ko, safe ka, ginagawa ko to para sa pamilya ko. Tayo mga Pinoy Survivor, mga subscriber, maraming salamat doon sa mga bagong subscribe. 100,000 kayo may higit. 120,000. Ang tansya ko dyan, kalahati nasa abroad. Or more, kalahati. So, mga 60,000. Gawin na natin 50 ang nandito sa Pilipinas. Ang tansya ko dyan, ang mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, kahit hatiin mo na lang, divided by 3. Mga 20 nasa Luzon. Sipin nyo mga kabayan, 20 sa Luzon. Ilan ang nasa Manila? Kung ang gawin natin yung isipan lahat ng subscriber ng Pinoy Survivor, nasa panig man kayo ng mundo o sa panig kayo ng Pilipinas, isipin nyo kung sino ang pwede ninyong sabihan na pumunta sa tabi ko. Samahan ako. 100,000 kayo. Kung tigi-tigisa kayo, kung di kayo mismo, maghanap kayo ng isang representante. That's 100,000 kasama ko. That's more than enough. Kung meron pa kayong sasama na dalawa, that's 300,000. Kung 5 kayo, that's kalahating milyon. That's very much more than enough na kasama ko. You want me to rise up, you want me to stand up, give me a chance na maipanalo to. Yun lang sa akin. 100,000 kayo. Nasa abroad kayo, mausap kayo ng kamag-anak, mga kababayan na nasa Pilipinas. Kung nasama sila, pondohan nyo. Papuntahin nyo sa tabi ko. Puntahan nyo si Captain Nando. Samahan nyo yung SFGF niya. 100,000 kayo. All represented, I have 100,000 with me. all taking my leave. So, palaisipan. And that's a problem para sa gobyerno, para sa sa administration. 100,000 angry guys. Mahirap yun. Now, right now, manonood ako. Kayo, you do your homework, you do your thing. Kumausap kayo ng kamag-anak nyo, kumausap kayo. Kung di kaya, kayo mismo. Kung nasa Mindanao kayo, lumumas kayo. Kung kayo nasa Visayas, lumumas kayo sa taktang araw. Sasabihin ko naman yun Habol kayo. Di ba? And then, you meet up with me, then you join SFGF. Be part of change. Mahirap tong nangyayari. Ayokong asahan ibang grupo Mas gusto ko pa asahan yung Pinoy Survivor. Ayokong asahan yung ibang vlogger. Basta malinaw na gagawin lang natin to para sa pamilya natin. Kesa sa isipin ninyo na ibang tao. Walang paki. Puta, para views ang habol. Ano ba yun?
Tapos ikaw magpapakamatay ka, magpapakaano ka. Wala eh. Kanya-kanya eh. Tapos pagka mananalo si Inday, biglang maglitawan ng puta, maglitawan, sip-sip boto lahat, diba? Nakakainis yung ganun. Eh, mawala ka ng gana. That's why, ang pinakaano dyan, do it for your family. Never mind about the country. It will all fall into place. Para madaling intindihan, you will not be lost. I'm doing this for my family. Sa mga retired, no? Retired na official at sa mga active, AFP, PNP, mga active. Number 1, dapat unang-una palang balita na drug addict yan, pina-hair follicle nyo. Walang masama doon. Eh kayo nga, nasasabihan nyo na nga yung commanding officer nyo eh. Sir, maganda siguro ganito gawin natin. Di ba? Eh yan, presidente, drug addict, putang ina. Tingin nyo ba yung general ninyo ngayon? Division commander. Commanding general na army. Battalion commander, ba't nyo? Tumitira ng droga. Susundan nyo? Company commander, tumitira ng droga. Nagsasyabu. Kung ano-anong bisyo, susunod kayo? Tapos presidente ng Pilipinas, commander-in-chief, may problema. Kaya nga, may sabit ang AFP dito tsaka PNP, may problema kayo. Ngayon, kung kumilos kayo noon, doon pa lang, hindi eh. Ano nangyari? Ayun, PCSO. Tapos noon, ginto, yung mga Marley Campan na yan, PhilHealth, unexplained, PDIC. Ngayon, yung binenta yung property. Yung sa Makati, di ba? Bebenta yung Mailong. Tapos itong sa airport, at saka yung Kaliraya. Sige, benta pa more. Eh, wala kang ginagawa. Sige. So, you are part of the conspiracy, AFP, PNP.